syempre, nung nakita ng PBA na, yung mga bata nag-fourth sa Asia. 3 years magkakasama. Bakit hindi natin gawin sa mga pinakamagagaling na PBA players natin? Nalagyan mo ng naturalized player. Siyempre, as a former Gilas player ka din, di. Na parang ganun din yung parang nasimulan na ni Coach Raiko yung medyo marami nagsabi, di ba, ideal yung ganun na dapat magbuo ka ng long-term team na away from the PBA, di ba? Feeling mo dapat ganun ang gawin ng Gilas ngayon? Or anong tingin mo sa tinatahak ng Gilas ngayon? Despite, siyempre, huwag mo na isipin yung Asian Games kasi parang transition period pa naman to eh. Oo. Well, syempre, pinakamaganda talaga yan yung matagal silang preparation, di ba? Mahaba yung preparation, tapos malaman ahead of time yung mga players na magko-commit. Hopefully, lahat mag-commit. Pero more importantly, if you don't have an advantage, you don't have a fast break, you don't have a clear lane to the basket, you don't have an open three-pointer, hindi ka pwede magawa nun. Ikot mo yung bola. Diba? At least 4 passes bago kayo tumira. Yun lang. Kumbaga, sistema pa rin ang aking pinapoint out. Tingin mo mas bagay yun sa Gilas? Kahit sabihin mong meron na tayong mga big men, totoong big men. Tingin mo mas bagay sa atin yung Euroball? Oo naman. Kasi, yan eh. Kunyari, big man ka, kapatid. Dinipensa mo si Jokic. So, pagod na pagod ka, dinipensa mo kunyari si Gobert, pagod na pagod ka, tulakan kayo. Tapos yung kampi mo, magawa nun titira agad. So, parang, pagod na pagod ako, tapos didepensa na naman ako, hindi mala ako nakahawak ng bola. So, the next time, makuha mo yung bola, matitira ko na to. Hindi naman ako nakakahawak ng bola rito. So, masama yung effect. Masama yung effect ng Kaya kailangan talaga. Kasi ang players naman, parang sense of belongingness yan. It's a need, di ba? Sa pinag-aralan natin dati, Maslow's hierarchy of need, di ba? Needs. The sense of belongingness, kailangan ma-fulfill mo yan, di ba? Diba? Players need to feel that they are loved, that they belong. So yung mga players naman kasi, lalo yung mga role player, hindi naman nila kailangan tumira. Gusto lang nila mahawakan yung bola. Para lang ma-feel nila na na-involve sila, para makabigay sila magandang pasa. Para i-reward mo man lang yung hard work nila na dumipensa sila ng grabe sa iba, sa kabila. Lalo na yung mga defensive players, di ba? Siyempre, yung mga star player naman, bihira yung dumipensa sa mga star player ng kabila para mas mas fresh sila sa defense. Kumbaga, yung mga defensive player mo, reward naman, pahawakin mo naman ng bola. Para, siyempre, psychologically, they are more motivated to defend. Kasi paano tatama rin dumipensa yan kung di mo lang pinahawak ng bola. Tira ka pa ng tira, di ba? Sana pumasok, pero hindi naman laging gano'n. Kasi scouting kayo ng kalaban. Pag nahawakan yung bola, head down na yan. Diretso na yan sa hindi na mamamasa yan. So, madali kang scouting ng hindi pa pagod yung kalaban. Kasi hindi mo sila masyadong pinagalaw. Pero inatake mo kagad yung first 10 seconds na naka-setup sila. So yun lang naman ang concept na parang fundamental concept ng basketball. Paano matake. Pero ang problema kasi, di ba, kunyari, yun yung gusto natin. Maraming may gusto nga na long-term preparation na may sariling team nga yung Gilas, di ba? Ang problema niya, paano kung gusto na ng player na mag-PBA? Paano mo, kunyari ikaw, paano mo gagawin yun na, sige, mag-stick ako sa Gilas. Kailangan ba meron kang owner na, or kunyari may benefactor na who has deep pockets na can fund the team itself para hindi na siya ma-convince mag-PBA? Parang ganun ba yun? Hindi, kung gusto niya mag-PBA, okay lang naman. Kasi professional yan Lalo na sa Pilipinas siyempre, malaking bagay yung magandang salary para i-provide mo sa family mo. Hindi naman lahat ng player mayaman. At syempre, kailangan mo ibuhayin yung pamilya mo. Pero magandang dyan, yung parang ginawa sa amin dati,
Parang yung ginawa sa Philippine Team Centennial, yung sponsored by Selecta, yung mga gano'n. Kumbaga, sumasali yung buong team sa PBA. Kumbaga, yung national team mismo, nakasali sila sa PBA. Diba? Parang sila, parang guest team, para practice. Yun yung magandang yun. Magandang, para at least lahat na sa PBA na. Magandang strategy. Hindi mo pwede kasi pigilan yung player na lalo nangangailangan ng pera. Tapos ikikip mo sa hindi sa PBA. Kung gusto mag-PBA, pero syempre, yung sa national team, yung obligation. Yung obligation sa national team nandun pa rin. Pero yun nga, like sinabi ko, mas maganda isali mo sa PBA as guest team. Para ma-feel nung player na parang nasa PBA na rin siya? Parang ganun ba yan? PBA na rin. Parang ginawa sa amin dati. Ginawa sa NCC. Diba? Coach Alan Taibig, Coach Pido, Sam Boylim, diba? Yung 1986, 1987, 88, yan. Tapos yung 2000 Centennial Team, Ginawa rin naman sa ilang Japit ata yan. Yung sumali sila sa PBA as a guest team. Saglit lang. Ila Norwood, diba? Yun yung nakikita ko pinakamaganda. At least sa PBA ko na rin. Yun so, lang okay. Sa'yo, okay sa'yo. Kunyari may company ka na San Miguel. May mag-sponsor ng team na ng long term na hindi lang for one tournament or two tournaments but for 5 years, 10 years. Okay sa iyo na hindi ka mag-PBA, kunyari amateur ka, nasa UST ka pa, tapos ang sweldo mo parang PBA na rin. Okay sa iyo, hindi ka ma-tempt mag-PBA para lang may continuity yung Gilas. Kung sa amin, like ako personally, nag-delay yung pagpapadraft ko ng 2 years. Dapat magpapadraft na ako, pero yun nga, for national team duties. Focus muna sa national team, tapos binigyan naman kami ng reasonable na sweldo. Okay lang naman sa akin magstay muna sa national team. Kasi okay naman yung sweldo, tapos nasa national team ko pa. Para makafocus na rin sa international competition. So, feeling mo yun yung isa sa susi yun kung sakaling may company nga na willing na parang maging benefactor ng team for the long term para may continuity. Oo. Okay lang naman yun. Kung hopefully may willing, diba? Kung wala naman, edi pa-draft tapos gawing guest team, diba? Yun talaga ang feeling mo. Nagpa-draft ako. Oo, nagpa-draft ako, tapos nakuha ko ng Ginebra. Itong conference na to, o itong dalawang conference na to, nasa Ginebra ako. Pero, yung rights ko nasa Ginebra, pero dito muna ako sa national team. Okay. Pero nagawa na natin yun, di ba? Special draft, yung dati. Parang... Oo, kahit sa amin. Ginawa rin namin yun kasi bago ko magpa-draft ng 2011, nung 2009, saka nung 2010, guest team kami. Anong tingin mo solusyon sa, yun nga, para kasi balik tayo ngayon sa hugot system, di ba, na kung kailan lang may qualifier, dun lang tayo mag-set ng 2 weeks or wala, basta less than 1 month yung preparation, di ba? Parang bumabalik tayo sa ganun. So, anong tingin mong solusyon sa Gilas moving forward? Yun ang solusyon. Yung buong Gilas team, maging guest team sa PBA. Na sila amateur team, full of college stars ba, or wala sila sa PBA, or nasa PBA yung mga players nila? PBA players yung players ng Gilas. Kadalasan naman yung halo Di ba? Meron ka mga tipong siguro 7 veterano na sa PBA. Tapos yung isa ka naturalized player. Tapos yung 4 mo college. Halo naman yun. O kaya yung 4 mo wala pa sa PBA kasi hindi pa nagpapadraft. Kunyari, Renza Bando, Dwight Ramos, diba? Tapos Edu, saka Kai Soto. Tapos lagyan mo ng Clarkson, lagyan mo ng Brownlee, tapos puro PBA na.
kung pwede magsabay si Clarkson saka si Brownie. Saka si Kwame. Depende sa rules. Tapos puro PBA na. Lagi namang ano yan. Lagi namang umaga mixture, di ba? Mixture ng PBA players saka may mga hindi pa PBA players. So tingin mo, tapos salis. Kaya pa rin natin maging successful kahit ganon? Yung parang paano siya maging long term kung ihuhugot mo rin siya from the PBA, amateurs, tas naturalized? Well, magiging long term siya kasi sa isang taon, pwedeng one conference na kayo sasali ng gano'n. Yung dalawang conferences, doon muna kayo sa mother teams niyo. Okay. So long term yun. Ang sinasabi mo, parang years mangyayari yun for a few years. Hindi lang hanggat prior to the tournament, diba? Kasi kung kunyari 2024 Paris, kailangan 2022 ginagawa na yun. Okay. Diba? Kahit sa isang taon, kahit isang conference lang, magkakasama sila. Okay. Which is nangyari nga sa amin. Yun lang eh. Yung sa inyo, yung problema sa inyo, di na kayo tinuloy, Di na parang walang continuity, no? Honestly, sa totoo lang, kumbaga, hindi naman kami yung best team eh. Kumbaga, kaya lang naman kami naging gilas dahil sobrang busy ng PBA sa 3 conferences. Tapos, syempre, ibang players injured o kaya nagpapahinga kasi nga busy sa PBA. Grabe yung So, kinailangan ng program ng players na talaga magkukomit. Walang ibang isipin kundi national team lang. Diba? Walang ibang isipin. Doon lang talaga nakafocus. Kaya kami yung naging mga players nun. Ngayon, syempre, nung nakita ng lahat, nakita ng PBA na, yung mga bata nag-fourth sa Asia. 3 years magkakasama. Bakit hindi natin gawin sa mga pinakamagagaling na PBA players natin? Nalagyan mo ng naturalized player. Kaya yung World Cup natin ng 2013, successful. Kasi nakita nila na kung kaya ng mga bata, hindi kaya din ng mga best players. So, kung makita mo yung 2013 na yun, alam ko, nag-Lithuania pa yun. Nag-training sa ibang mga lugar. Tapos magkakasama sila. Nagpa-practice sila every Monday and Friday ata. Consistent sila. Tapos, best players natin yun. So, kumbaga, kami naman, yung iba sa amin, kunyari, si Marshall Lassiter, saka si Japet. Si Japet, kinuha ulit. Kumbaga, sila lang yung nakikita ng program na pwedeng isama sa mga veterano, which is okay with us, di ba? Kasi yan eh. National team na, kailangan best team mo ipadala mo eh. Kumbaga, happy kami na nakapag-serve kami sa country habang busy yung mga kuya namin na talagang mga pinakamagagaling. Like sila Larry, Ponashev, di ba? Jeff Chan, Kuya Jimmy, Jason Castro. Yung World Cup ng 2013. Yung tinalo natin Korea sa MOA. Yun ang best team. Nandun pa si Junmar, Pingris. Diba? Kung kahit anong gawin mo sa pag-dissect sa PBA, sila yung best players natin. So tingin mo hindi siya hindi lang sa amin. So hindi siya feeling mo hindi ideal yung kunyari puro amateur lang padala. Parang kayo nga puro amateurs kayo tapos may naturalized. Feeling mo hindi siya sustainable na ganun lagi. Kailangan the best players are still from the PBA. Kailangan best players pa rin pero kailangan nila mag-commit. Hopefully walang ma-injury. Tapos pwede kang kumuha ng mga ilang college players. Parang Anthony Davis, sinama mo. Christian Laettner, sinama mo dun sa malakas na team, di ba? 92 saka 2012 na teams, di ba? Mas yun. Kasi nga best players nga yun eh. Best players dapat ang national team. Pero yun nga, ang sinasabi ko kanina, kailangan sa isang taon may mga one conference na team Gilas against the other PBA teams.
Para mag-ano Mas talaga. maganda yun. Chemistry talaga. Kung hindi man, oo. Kung gusto man ng mga boss natin na 3 conferences, okay lang naman. Pero shorten. Tapos may parang isang mini tournament na parang ginawa nga dati. May isang mini tournament na Gilas versus all the teams. May ganun ba kayo dati? Pocket tournament? Or parang pocket tournament. Parang smart, actually, yung smart something, di ba? Yun ba yun? Actually, ginawa tayo sa Ninoy ba yun? Oo, pero kalaban, yung sa Ninoy, kalaban Jordan, Talking Tech, Ginebra. Sino pa ba isang kalaban? May China may Chinese team eh. Oo, pwede naman yun, saglit lang. Kung ayaw na mga boss natin na galawin yung 3 conference. Pero ngayon, feeling mo, medyo nag-loosen up na sila, di ba? Ginawang 2 conferences na lang, wala nang Governor's Cup. Parang medyo kasi World Cup naman kasi to, tapos tayo pa yung host, di ba? Kaya medyo binawasan nila yung PBA. Nag-giveaway talaga yung PBA. Kasi sa pool tayo sa time ng World Cup eh. Okay. Nagko-conflict yung yung schedule talaga.